Did I not tell you not to go home this late? Wika ng baritonong boses na kinasasabikan ni Hana na marinig. Nagulat siyang nasa harap ito ng reception area ng hotel. Dala ang gamit nito na marahil ay kararating lang. 8:30 na ng gabi. Wala kasi si Faith, may sakit. Sa Ate Mia naman parating pa lang dahil may sakit din ng anak. Napabuntong hininga na lang ito dahil alam ni Ezekiel na wala siyang choice kung hindi mag-duty hanggat hindi pa dumadating ang kapalit niya. Naghapunan ka na ba? Masuyo nitong tanong. Oo, kanina pang 6:00. Kararating mo lang? Tanong ni Hana dito. Yeah, magpapahatid ako ng pagkain sa silid ko. Umakyat ka kapag tapos ng duty mo. Tumango naman si Hana at sinundan ng tingin ng binata patungo sa tinutuluyan nito kapag nasa hotel. Kalahating oras naman ay dumating na si Mia para mag-duty. Aakyat na muna ako sa kwarto ni Ezekiel. Ako nang maghahatid ng pagkain. Wika ni Hana rito. Nandito siya? Tumango siya kay Mia. Kaya pala namumuti sa tuwa yung mga mata mo. Tila pagalit nitong sabi. Ate Mia naman, naku Hana, hindi mo na pwedeng itanggi. May gusto ka sa kaibigan ni boss. Mukha namang masaya ka eh. Sige, basta siguraduhin mo lang na makakatapos ka ng pag-aaral. Paalala nito. Oo naman ate, aakyat na muna ako't baka gutom na yon. Nagpaalam si Hana rito at dinala ng gamit. Dumaan siya sa kitchen ng hotel para kuhanin ng hapunan ni Ezekiel. Pinadagdagan ni Sir Zikian ng hamburger at extra juice. Ang swerte mo naman, biro ng kusinera sa hotel na ikinangiti ni Hana. Sumagi sa isip niya ang una nilang pagkikita, mahigit 3 buwan nang nakakalipas. Pag-akyat niya naghihintay ng binata sa labas ng pinto na tila naiinip na. Ngumiti naman kaagad ito nang makita siya at kinuha ang tray. Nadala at ito na ang nagpasok sa silid. Let's eat, kanina pa ako nagugutom. Wika ni Zik na kaagad kinuhang kutsara at tinidor. Sa akin ba to? Kinuha niyang hamburger at sinimulang kainin. No, that's mine. Umorder ka ba? Biro nito. Namilog naman ang mata ni Hana sa pagkapahiya dahil nag-assume siya kaagad. Totoo? Tumawa naman ang binata sa reaksyon. Of course, that's yours. Agad naman ni Zik na bawi. Kinuha nito ang tissue at pinunasan ng gilid ng labi niya na may naiwang sauce. Ako na lang. Kumuha si Hana ng tissue at pinunasan ng magkabilang gilid ng labi. Pagkatapos kumain ay nagyaya naman na itong ihatid siya. Hindi ni Hana alam kung paano babanggiting pumapayag na siyang magpaligaw. Gayong hindi na muli pang inungkat ng binata. Hanggang sa makarating sila sa gate ng bahay ng lola niya, ay puro pangangamusta lang tinatanong nito. Si Ezekiel ay alanganin kung mamalagi pa lang ng ilang sandali sa bahay nila Hana o aalis na lang kaagad. Alam niyang maaga pang pasok nito bukas pero kinasabikan niya itong makasama. Sa huli sinagot ng dalagang kalituhan sa isip niya. Gusto mo magkape? Tanong ni Hanang kinatuwa niya. I've been dying for that. Kumindat siya dito at nakangiti rin itong nagpunta sa kusina para magtimpla ng kape. Sumunod naman siya at pinagmasdan ang ginagawa nito. Black or with cream? Tanong nito. Anything. Impress me. Hamon ni Zik dito. Tumayo naman ito sa harap niya. Hawak ang isang kutsara at tinapat nito sa dibdib niya. Bakit ako magpapa-impress? Hindi ba't ikaw ang manliligaw? Agad siyang napangiti sa pagkaaliw. So, pumapayag ka na sa panliligaw ko? Oo. Tumalikod dito at muling itinuon ng atensyon sa tinitimplang kape. Lumapit si Zik dito at nakita niyang pamumula ng pisngi nito. Wala nang bawian. Nasuyo niyang wika at sinuklay niyang daliri sa buhok nito. Lumamig ng kape ko, Miss Lauricio. Nakangiti ni Zik na sabi nang makitang hindi na nito alam ang gagawin. Kinuha niyang kutsara sa kamay nito at siya na ang nagtimpla. Pagkatapos, sinila niyang kamay nito at umupo sila sa upuang bangko sa labas ng bahay. So, anong mga activities mo sa school ngayon? Puro examinations and research. Kailan ka pa nagsimulang umuwi ng gabi na? Does Russell know about this? Magkasunod ni Zik na tanong. Ngayon lang naman, laging 6:00 ang uwi ko para makapag-aral pa. Good, I don't want to risk your safety. Ikaw din, umuwi ka na, 10:00 na, wika ni Hana. I'll pick you up at 6, wika ni Zik na tumayo at nagpaalam dito. Kinabukasan ay naroon siyang muli para ihatid naman ito sa school. I'm sorry, I didn't bring flowers. Wala pang bukas na flower shop na akong nakita. Hindi na kailangan yun, kumain ka na ba? Tanong ni Hana. Ikaw ba nagluto? Tudyo niya dito. Si Lola, may problema ka ba sa luto niya? Wala, gusto ko lang matikman ang luto mo.
Ere-remind ko lang, Ezekiel, ikaw ang naliligaw, hindi ako. Isang tao ang pinakawalan niya. Come to my place, I will cook for you. Saka na yon, tara kumain na tayo. Pagkahatid niya sa school ni Zeke ay nagpunta siya kay Hailey para kamustahin tuot ang anak nila. Kumusta ang unang chemotherapy mo? As usual, nakakapanghina. Naantig naman ang puso ni Zeke sa nakikitang kalagayan ni Hailey. If he could only teach himself to love her. Pero nakatali ng puso niya kay Hannah at hindi niya kayang layuan ito ngayon lalo at pumayag na itong magpaligaw sa kanya. Stay strong, Hailey. Hinawakan niyang kamay nito na namamayat na. He knows he was being unfair to them both. Pero kahit anong gawin niya, hindi magawa ng puso niyang sukuan si Hannah at hindi rin niya kayang iwanan si Hailey at Ethan sa ganitong kalagayan. Hindi niya na alam kung alin ang tama. Hindi na rin nagpilit ang mga magulang ni Hailey na ipakasal sila dahil sa sakit nito. Lumipas sa mga araw at buwan ay natiling lihim ang pagdalaw ni Zeke kay Hailey at Hannah kapag umuuwi siya ng Ilocos. Hanggang isang araw ay narinig niya kay Hannah ang sagot na matagal niya nang inaasam nang ihatid niya ito sa bahay ng lola nito pagkagaling sa hotel. You surprised me. Nakahanda naman ako maghintay kahit hanggang matapos ka sa pag-aaral, wika ni Zeke. Ang totoo ay nangangamba siyang maisakripisyo niyang panahon niya dito dahil lumala ang sakit ni Hailey. Parang hindi ka masaya, pansin ni Hannah na sa kalituhan sa mukha niya. Agad niya itong niyakap para mawalang agam-agam nito. I would trade anything just to make you mine, sweetheart. Thank you for accepting my love. Wala kang ibang girlfriend? Only you. Nilapit ni Zeke ang mukha dito para hagkan ng dalaga at naramdaman niyang pag-aalinlangan nito. Ikaw yatang hindi masaya, wika niya nang ihiwalay niyang mukha sa dalaga. Tumingkayad naman ito't ikinawit ang braso sa leeg niya't ito na ang humalik. Tuluyan niya nang tinapon ang lahat ng pag-aalala at tinugon ang halik nito. I love you, Ezekiel Albano, wika ni Hannah tila may humaplos sa puso ni Zeke. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol kay Hailey dahil hindi ito matatanggap na ngayon ay kasintahan na and he can't afford to lose her right now. I love you more, Hannah. Sana'y kaya kong ma-meet ang expectations mo sa akin. No expectations, Zeke, but aside from love, I want honestly at all times. Okay ba tayo doon? Sure. Halos magbara sa lalamunan ni Zeke ang sagot. Pinapasok niya nito sa bahay at nagpaalam na. Sa hotel ay hindi niya maiwasang tawagan si Razel at sabihin ang problema. Agad naman tong dumating na may dalang bote ng beer. You're into trouble, Ezekiel. I told you stay away from Hannah. Tila galit na wika nito. I love her, Ras. Ang ganitong damdamin hindi binabaliwala. I just need a little time. Maayos din ang lahat. Why? Because Hailey will die eventually? No, pero kung walang sakit si Hailey ay mas madaling sabihin sa kanyang may mahal na akong iba. Kaya kong panindigan si Hannah, Ras. Pero hindi sa ganyang kalagayan ni Hailey ngayon. E di kay Hannah ka maging tapat kapag tinanggap niyang sitwasyon mo ay totoong mahal ka niya. No, mabilis na sagot. She's too young. Ang mga ganon ay idealistic at perfectionist. Hindi niya matatanggap ng ina ng anak ko'y nasa poder ko't kasalukuyang nakipaglaban sa sakit. She would set me free. I can take the risk of losing her. Empleyado kung pinag-uusapan natin, Ezekiel. If you can fix this right away. Please, ayoko masaktan si Hannah. I will not hurt her. Never. Kung sarili ni Zeke ang kinakausap ay hindi niya tsak. Kinabukasan ay sinundo niya ito sa bahay at inihatid sa university. Ito ang unang araw nila bilang magkasintahan. Anong oras ang out mo sa school? 1:00 pa. Why? Let's have a date. Pinaalam na kita kay Russell. Sige, saan tayo pupunta? You will know later. He winked at her. Habang nasa klase si Hannah ay dinalaw niyang mag-ina niya. Si Hailey ay nasa silid nito samantalang anak ay karga ng lola nito. Halos 8 buwan na si Nathan na lumalaki lamang malusog maliban na lang sa pamisa-misang inaatake ito ng hika. But Hailey is getting weaker every day. Hindi na kayang gamutin dito si Hailey, Ezekiel. Sa tingin ko'y makakabuting sa Maynila na lang siya magpagamot dahil mas magagaling ang mga doktor doon. Pika ng ama nito. Mahirap din sa amin ang mayat-mayang pagpunta sa ospital dahil sa kalagayan ko. Sige ho, kakausapin ko po si Hailey. Sagot ni Zeke. Hi, masaya niyang bati ng pinuntahan niya ito sa silid. Humalik siya sa noon ito at ngumiti naman ito sa kanya. Kamustang pakiramdam mo? Okay naman ako, Zeke. Kailan ka dumating? Kanina lang, pagsisinungaling niya. Kung hindi niya kayang sabihin kay Hannah ang tungkol kay Hailey, ay lalong hindi niya kayang sabihin kay Hailey ang tungkol kay Hannah. Both women has a special place in his heart.
in a different way. Hindi niya gustong masaktan ng sino man sa mga to. Gusto mo bang sa Maynila magpagamot? Hindi ko alam, sa tingin ko'y kahit saan naman iisa lang ang patutunguhan ko. Pero kung napapagod ka ng magparoot pa rito sa Maynila at Ilocos, baka mas makabubuting doon nga siguro ako magpagamot. Sige, aayusin ko paglipat mo doon. Pwede ba nating isamang mama at papa mo? To at least look for Nathan when I am at the office. Sige. Ginagap ni Zeke ang kamay nito na namamayat na dahil sa pinagdadaanan. May kirot sa puso niya sa kinasapitan nito sa ganitong kamurang edad. Hailey is still a good woman. Nang sunduin niya si Hannah sa eskwelahan ay kumain na muna sila sa isang fine dining restaurant. Nakabili na siya ng bulaklak at nakita niyang kasiyahan sa mukha ng kasintahan. Ipinasyal niya ito sa Banggi Windmills na siyang tourist spot sa lugar na yon. Napakaganda talaga dito. Alam mo bang kahit taga rito ako hindi ko naman napupuntahan tung madalas? I know, busy ka sa pag-aaral at sa trabaho mo sa hotel. Pero mahihilingin ako sa'yo. Ano yon? I want you to transfer in Manila next year. Baka hindi na kita madalaw ng madalas dito sa susunod na taon. Isang taon na lang, Zeke. Bakit kailangan pa akong lumipat? Hindi ba't sa Albano Hotel ka naman magtatrabaho? Next year na ang on-the-job training mo. Mas okay kung sa Albano Hotel ka na mismo magtrabaho para magkasama tayo. Pag-iisipan ko. Sagot nito na nabigla sa proposal niya. Niyakap niyang mga braso sa bewang ni Hannah at sumandal sa balikat ng kasintahan. Hindi man lubos ang kasiyahan niya dahil sa kalagayan ni Hailey ay sapat nang makasama ito ngayon at mawalang mga alalahanin niya. Inilapag ni Hannah ang maleta sa kondo na pinaghatiran sa kanya ng boyfriend na si Ezekiel. Ang sabi nito ay maliit na apartment lang pero nasa high-end condominium ito at ang unit mismo ay tila mas malaki pa sa bahay ng lola niya. Pagkatapos ng mahabang diskusyon sa paglipat niya ng eskwelahan ay napapayag rin siya nito na mag-transfer kahit sa huling taon niya sa kolehiyo. At sa mga oras na ito ay alam niyang tuluyan na siyang magpapaalipin sa binata. Napakalaki nito, Zeke, pagtanggi ni Hannah sa kasintahan nang suriin niyang kabuuan ng silid. Huwag mong problemahin yan, sweetheart. Ang importante komportable ka. Wika naman ni Zeke. Lumakad to tinapit siya sa bewang. Agad naman siyang umiwas nang maramdaman ang init ng katawan nito. Hindi niya gustong humantong sila sa oras na hindi nila kayang paglabanan ang tukso. Gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Pagtataboy ni Hannah dito. No, I will be staying here the whole night. Ezekiel, kulang na lang hihilahin niya ito palabas para umalis na ito. Tumawa naman ng malakas ang binata. Okay, fine. I'll be leaving in 30 minutes. Gusto lang kitang makasama pa ng mas matagal. 12 oras na tayong magkasama sa biyahe, Ezekiel. Bukod pa sa maghapon na tayong magkasama kahapon. Let's have dinner first. Maraming makakainan sa ibaba ng building. Yaya ni Zeke sa kanya na kaagad hinilang kamay niya kaya't wala na rin siyang nagawa. Pagkatapos kumain sa restaurant, sa ibaba ng kondo umabot pa na 1 oras bago ito napilitang umuwi. Pagkaalis ng binata, saka pa lang si Hannah nakapag-ayos ng gamit at dahil sa pagod sa biyahe ay mabilis din siyang nakatulog. Maaga naman siyang nagising kinabukasan at nag-grocery sa isang supermarket na malapit lang sa kondo nito. Nalulula siya sa karangyang ibinibigay ni Ezekiel sa kanya mula nang maging kasintahan niya ito. Bukod sa pagpapatira sa kondo nito at pagbayad nito sa tuition fee niya, ay binibigyan pa siya ng allowance. She doesn't want to be a charity case. Bagamat hindi rin naman ganun ang tingin sa kanya ng kasintahan. Pero dahil wala pa siyang trabaho sa ngayon, ay tinatanggap niya ang perang ibinibigay nito. Pagkatapos niya mag-grocery, nagpa siyang maglibot-libot sa paligid ng kondo at makahanap ng mapapasukan kahit part-time lang. 2 linggo pa bagong actual na pasukan, kaya't marami pa siyang oras na magagamit kapag nakapasok siya. Kahit sa mga fast food chain lang, hindi siya dapat nakaasa lang kay Ezekiel. Bago sila lumuwas ng Maynila ay may nakahanda na siyang resume. Gusto niyang sorpresahin ng kasintahan kahit hindi niya ipinaalam ang plano niya. Pagkatapos niyang nagpasa sa 3 kumpanyang malapit lang sa area, ay bumalik siya sa kondo at nagluto ng hapunan. Walang sinabi si Ezekiel na pupunta ito sa gabi pero alam niyang darating ito. Pagkatapos magluto'y umidlip siya sandali dahil sa pagod. Hindi niya namalayan na pasarap ang tulog niya kung hindi lang siya ginising ni Ezekiel. Hindi pa siya nakatagigisingin pero oras na ng hapunan. Wika nito na nakatunghay sa mukha niya, agad siyang napabangon nang makitang madilim na sa labas at kahit sa silid ay dahil hindi siya nagbukas ng ilaw kanina. Ang tanging liwanag lang ay nanggagaling sa salang binuksan ni Ezekiel pagdating. Tara, kumain na tayo, wika ni Hannah na kaagad tumayo mula sa kama.
Nakapagluto na ako kanina pa. Sa wakas, matitikman ko na rin ang luto mo. Matagal mo nang natikman no, lagi ko lang sinasabing luto ni Lola. Natawa ito't napailing sa sinabi niya. You're smart, but this time you can't deny anymore. Nagahin siya ng kanin at ulam sa mesa habang si Ezekiel ay nakatingin lang sa bawat kilos niya. You can be a perfect wife. Maganda na, masarap pang magluto. Kung totoo ang sinasabi nito hindi ni Hana Chuck, hindi naman talaga siya ganoong nagluluto sa kanila dahil masipag ang lola niya sa gawaing bahay. Samantalang siya ay sa university at hotel na uubos ang oras. Huwag mo kong bulahin. Yung totoo, tinapat ni Hana ang tinidor sa binatang tila nagbabanta. Naaaliw naman ang kasintahan sa kanya. I'm telling the truth. Dito na ako maghahaponan gabi-gabi. Okay lang naman, mas masarap naman ang may kasalong kumain. Masarap din na may katabi sa pagtulog, tudyo ni Zeke. Pinanlakihan niya naman to ng mata tumalakak ang binata. Subukan mo lang, Ezekiel. So, pwedeng subukan? Hindi, bilisan mo kumain dahil uuwi ka pa sa inyo. Tila pagalit niyang sabi na lalo nitong ikinaaliw. Alam niyang nagbibiro lang ito dahil nangako siyang tatapusin na munang pag-aaral bago gumawa ng mga bagay na makakasira sa pangarap niya. Pagkatapos kumain ay nanood ito ng TV sa sala habang naglilinis siya sa kusina. Nang matapos siya ay umupo rin siya sa tabi nito, agad siyang inakbayan ng binata at sinandal sa dibdib nito. Hinayaan niyang manatili sila sa ganoong ayos sa loob ng mahabang sandali. Naramdaman ni Hana ang kamay ni Zeke na hinahaplos ang pisngi niya at nanatili lang siyang nakasandal sa dibdib nito. Nang nilapit itong mukha sa kanya hindi rin siya tumanggi hanggang maglapat ang kanilang mga labi. Pagkaraan ng ilang minuto ay kagad siyang humiwalay dahil alam niyang madadala na sila ng damdamin kung hindi pa siya huminto. Gagabihin ka na, wika niya rito. Napilitan naman itong bitawan siya at nagpabuntong hininga. Lock the doors, kapag may problema ay tawagin mo ko kagad. Bilin ni Ezekiel bago tinungong pinto. Tumango naman siya at lumapit sa pinto hanggang sa tuluyan itong lumabas. Pagkaalis nito'y nagpasya na siyang matulog muli. Kinabukasan, maaga naman siyang nakatanggap ng tawag mula sa isa sa mga inaplayang trabaho. Tuwang-tuwa siya dahil makakapagtrabaho din siya kaagad. Pagkatapos ng final interview at magpasa ng requirements sa loob lang ng araw na yon, ay nagmadali siyang umuwi para magluto. Bumili din siya ng cake para sa dessert nila ni Ezekiel. You look happy and excited. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Zeke. May trabaho na ako, magsisimula na ako bukas. Tuwang-tuwa si Hanang nasabi. Hindi naman niya nakitang saya sa mukha ng kasintahan. Why do you have to work? Kulang bang binibigay ko sa'yo? Hindi sa ganun, Ezekiel, pero gusto kong ako mag-provide para sa sarili ko. Hindi pwedeng lahat sa'yo galing. Why not? You're my girlfriend. The more na hindi ko dapat tinatanggap ang perang binibigay mo. Hindi yun ang habol ko sa'yo. Sino bang nag-iisip ng ganun? We didn't have this issue before. Pumayag akong sumama dito dahil yun ang gusto mo, Zeke. Pero hindi pa naman tayo mag-asawa. I want to have my own money from my own hard work. Mahirap bang intindihin yun? Huminga ito ng malalim, tanda ng pagsuko sa diskusyon nila. Nawala naman si Hana ng ganang kumain sa reaksyon nito. Akala niya matutuwa ito sa achievement niya ngayong araw. I'm sorry, hindi ko lang inaasahan. Paumanhin naman ni Zeke nang makitang nasira na rin ang mood niya. Kumain na lang tayo. Yumuko siya para itagong lungkot, ngunit kagad namang tinaas ng binatang mukha niya. I said, I'm sorry. Sige na, kumain ka na. You're mad at me, wika ni Hana. Hindi ba't ikaw ang galit? I am not. Ang sabi ko lang hindi ko inaasahan. Hindi porket pinatira mo ako sa bahay mo at pinag-aaral mo. Susunod na ako sa lahat ng gusto mo, Ezekiel. I can still make my own decisions. At simula ngayon, hindi mo na ako bibigyan ng pera dahil pagtatrabahuhan ko yon sa sarili kong paraan. Okay, fine. Huwag ka nang magalit. Let's eat. Pagsang-ayon na lang ni Zeke sa sinabi niya. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.